Magandang hapon ulit sa mga nanonood. Narito naman po ulit tayo sa programang Ang Panawagan ng Diyos. Ang programang nagpapahayag Nga ang salita ay Diyos. at ang salita ay naging tao. Ngayon po mga kapatid, ang paksang pag-usapan natin ay ang Juan 8:58. Ano po daw ang ibig sabihin ni Kristo o ni Jesus nang sabihin niya, "Sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham, ako na." Bakit daw po sinabi ng ating Panginoong si Kristo na bago ipanganak si Abraham, ako na? Ano bang ibig sabihin nito, kapatid na Rodi? Ganito ang ibig sabihin niyan. Dito natin basahin sa Henesis. Uno, 26. Ang talata ay 26. Genesis 26. 1:26. So, ito po ang nasasabi sa Genesis 1:26. Pagkatapos likayin ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, "Ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin." Ang ibig sabihin, nung palang lalangin ng Diyos ang tao, mayroon siyang kasama. Hindi siya nag-isa. Sapagkat ang sabi natin lalalangin ng tao, kalarawan natin. Ibig sabihin, kung ano yung nagsalita, yun din yung kasama niya, kapatid. Ibig sabihin, hindi siya nag-iisa doon. Hindi. May kasama siya. Alam nga naman na kahit basta ang tao normal yung pag-iisip, walang natin nag-iisa. Maliwanag na may kasama May siya. kasama, may kausap. Kung ano yon, kasama na yon, sinabi ko nga, kung ano ang nagsalita, yun din yung kasama niya. Kapatid na Rory, kung may kasama doon ang Diyos, kaya sinabi niyang natin, mababasa ba sa aklat o sa Biblia kung sino ang kasama ng Diyos nang lalangin niya ang tao, kaya sinabi niyang natin? Oo. Saan po ba, kapatid na Rory? Basahin mo sa Juan, Kapitulo 1, at ang talata ay 1. Okay. Sa pasimula pa naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Sino yung kasama ng Diyos sa pasimula? Ang sabi ni Apostol Juan, yung salita. At yung salita na yun, ang tawag sa kanya, Diyos din. Ngayon, alamin natin kung sino ito. Sapagkat Diyos din yung kasama niya eh. Sabi, sa pasimula pa, naroon ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. Ibig sabihin, maliwanag na yung kasama ng Diyos ay yung salita. Ang tawag sa kanya ay salita. At Yung salita na yon ay Diyos. so yung nag-uusap, parehas Diyos yung magkasama. Oo. Yung Diyos, saka yung salita. Yung kasama, yung kasama ng Diyos, Diyos din. Sapagkat, maliwanag sinasabi sa Juan, sa pasimula pa, naroon na ang salita. Kasama na siya ng Diyos. Ibig sabihin, yung kasama ng Diyos ay Diyos din. Tinatawag na salita. Ang tawag sa kanya, salita. Ngayon, para maging maliwanag sa mga nakikinig, sapagkat matagal ng ito, pinag-usapan hanggang ngayon, hindi manap-hanap kung ano talaga. Pero, dahil ang Diyos talaga, ibibigay niya yung tama na paniniwala.
tungkol sa dalawa. Sino po ba yung sinasabi ritong salita, kapatid na Rudy? Kasi ang katanungan ay, bago pa ipanganak si Abraham, ako na. Ang sinasabi ni Jesus. Sino ba itong salita na ito na pinag-uusapan dito na kasama ng Diyos? Para maging maliwanag sa atin kung sino yan, basahin mo kapatid sa 14. 1 pa rin. Unang Juan 14. Ito po ang sinasabi. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Nung maging tao yung salita, ang papel pala niya, bugtong na anak. Oh, bugtong na anak. Bugtong na, yan ang nakasabi. Nung maging tao ang salita. Sabi sa 14. Ngayon, nung maging tao yung Diyos na yun na salita, ang pinakang papel niya talaga, bugtong na anak. Ngayon, para malaman natin kung sino talaga ito, maging maliwanag sa lahat, Kung sino yung bugtong na kung anak. sino yung bugtong na anak ngayon. Basahin mo kapatid sa unang Korinto 1:9. Para Unang malaman natin kung sino Korinto yung 1:9. Basahin natin. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo ating Panginoon. Yo, maliwanag. Ang pangalan pala ng bugtong na anak ng Diyos, si Jesucristo. Kaya, sinabi ni Kristo, hindi pa pinapanganak si Abraham, ako na. Ibig sabihin, nung hindi pa siya nagiging tao, kapatid na Rudy, naroon na siya at siya ay Diyos. Si Diyos ang kalagayan niya, hindi naman nakasulat eh. Kaya lang, yung salita, naging tao. Oo, naging tao. Yun yung bugtong na anak. Oo. Nung maging tao yung salita, naging tao, ang kanya talagang yan, bugtong na anak. Bugtong na anak. At yun ang Panginoong Jesucristo. Kaya, pinabasa ko sa iyo kung sino yung bugtong na anak, ay si Kristo pala. Kaya, sinabi ni Kristo nung tanongin nung lumapit sa kanya mga apostol, hindi pa pinapanganak sa Abraham, ako na. So, kasi yan kasama nung Kaya paglikha. pala niya, sapagkat siya pala yung kasama. Kasama siya ng Diyos sa pasimula pa. Maliwanag man ang sinabi ni Apostol Juan eh. Bakit napakahalaga, kapatid na Rudy, yung turo ng Biblia na ang salita ay Diyos at ang salita ay naging tao o kaya Jesus ay naging tao o kaya si Kristo ay naging tao. Bakit mahalaga ang aral na yun? Alam mo kapatid, kung bakit napakahalaga niyan, yan yung kinakasiyan ng Espiritu Santo. Yan turo na yan, yan aral na yan, na naging tao si Jesucristo. Yan yung aral na kinakasiyan ng Espiritu Santo. Ngayon, para masiguro na hindi yun para palagay, basahin mo kapatid sa unang Juan 1:4 hanggang 4. Ito po. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Sa halip ay subukin muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila. Sapagkat marami ng bulang propita ang lumitaw sa sanlibutan. Yun. Ito ang pagkakakilanlan Ano yan? kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Sino nga? Ang nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao ang siyang kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Kaya napakahalaga na ng aral na itinuturo ni Apostol Juan sapagkat
Ayon sa kanya, ito yung ang nagpapahayag na si Kristo ay naging tao. Ito ang niyang kinaroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Ibig sabihin, kinakasiya ng Diyos alin? Yung pahayag na si Kristo ay naging tao. Kung tao lang, Hindi naman pwede maging tao, kapatid, yung tao eh. Subukan mong gawa ng pangusap. Naging tao ang tao. Pangit naman yung pakinggan eh. hindi Oo, na. hindi. Sa totoo lang ba? So, kaya ang Diyos, naging tao. Yun ang makatuwiran na salita. Hindi yung Oo. naging taong tao. Yun. Pangit sa isang mangaral na magsabi siya, naging tao ang tao. Ba? Pangit yun. So, hindi rin pwedeng tao na at Diyos pa. Hindi rin. Sapagkat naging tao na eh. Naging tao. Alangan ng Diyos pa, naging tao na. Hindi pwedeng naging tao na yung Diyos pa rin. So, ibig sabihin, galing siya sa pagiging Diyos, naging tao Naging siya. tao. Yan yung aral na kinakasiya ng Espiritu Santo. Pag ibang aral, kaninong aral na yung kapatid na Rudy? Ang mabuti, alamin natin. Nakasulat dyan eh. Sinabi dyan kung ano yung, kung hindi ganyan ang aral. Ano nga? Sige, ituloy mo. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinarunan ng Espiritu ng Diyos. Sino? Ang nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao, ang isang kinarurunan ng Espiritu mula sa Diyos. Subalit, ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinarurunan ng Espiritu mula sa Diyos. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa kanya. Nakawanan pala yung mga taong ganyan yung pahayag eh. Bakit? Sabi ni Apostol Juan, ano sila? Hindi sila kay Kristo. Antikristo. Kalaban. Ibig sabihin ng anti, kalaban. Kalaban ni So, Kristo. pag iba yung pahayag, Pag-iba. Pero, mayroon pa naman panahon eh. Pwede Oo. pa na baguhin yung paniniwala. upang mapasa kanila yung Itama. Espiritu Santo. Para yung Espiritu Santo, samahan sila. Okay. So, yan Bigyan po. sa Espiritu Santo. Yun po mga kapatid. Kung gusto, ayon sa kay kapatid na Rudy, kung gusto natin na mapasa atin yung Espiritu Santo, kailangang baguhin natin yung pahayag. Hindi tayo magpapahayag na tao lang, kasi mali pala yun. Hindi rin tayo magpapahayag na Diyos na at tao pa. Kundi ang pahayag pala na sinasama ng Espiritu Santo ay si Kristo ay Diyos at naging tao. Yun kasi yung pahayag ng mga apostol eh. Kaya alam nga naman kung talagang mangaral kang katulad ng mga apostol, kung ano yung turo ng mga apostol, di yun yung turo mo. Para masama-sama tayo na maglilingkod na mayroong Espiritu Santo. Espiritu Santo. Napakasarap. Mga kapatid, nawa, magbago ang inyong pahayag, nang sa gayon, matanggap ninyo ang Espiritu ng ating Panginoong Diyos. Yun ay kung gusto nilang samahan sila ng Espiritu Santo. Pero kung ayaw, wag sila Nasa magbago. kanila din yan. Wag sila magbago ng Oo, pahayag. pinapipili tayo ng Diyos eh. Okay. So, yung kapatid, alam na natin kung sino yung sinasama ng Espiritu Santo at nalaman natin kung anong ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo nang sabihin niyang, bago pa si Abraham, ako na nga. Salamat po sa lahat. Sana'y may natutunan tayo yung magandang aral na kapag makapaggagabay sa atin upang maging matuwid at mabuting anak ng Diyos. Salamat po.